din ng anak, uulitin niya lang yung ginawa ng magulang niya sa kanya. Tama po ba? This is my question. If bawat isa sa inyo right now nabubuhay pa po yung mga magulang nyo, kailan nyo man lang gustong bumawi sa kanila? Di ba ang sarap sabihan, Mama, Papa, magkano po ang kinikita ninyo buwan-buwan? Mag-resign na po kayo sa trabaho nyo at mag-enjoy na lang kayo ng buhay nyo. Imagine mo kung dodoblein mo yung kinikita nila. Tuwing Mother's Day, tuwing Father's Day, anong ginagawa natin? It will be useless, you have plenty of money kung ang kausap mo nicho na. Mas masarap magsabi ng I love you na meron yakap at meron mama ito 50 mil, allowance yung buwan-buwan. Dapat ubusin nyo yan kasi pag hindi nyo inubos, hindi ka na kayo bibigyan. Imagine mo kung yun ang problemang ibibigay ninyo. Di ba ang sarap? May tanong lang po ako sa inyo. Anong mas importante sa inyo? Trabaho nyo o allowance nyo? Guys, the truth about this, you know what? Actions speak louder than words. Kung mas importante sa inyo yung loved ones nyo, ba't nyo sila iniwan? Pag niyayaya kayo ng anak nyo, pumunta ng birthday niya, anong sagot? Pasensya na, busy ako. Mama, pwede ba tayong mamasyal? Pasensya na, busy ako. Ngayon, sinong mas importante? Trabaho nyo o loved ones nyo? Guys, do you really believe that we're worth what you're earning right now? Me, I don't. Hanggang 30 mil isang buwan ka lang ba? Hanggang 50 mil in pesos ka lang ba buwan-buwan? Hanggang 100,000 ka lang ba? I don't believe that. We're worth more than money. Now, bakit nyo ginagawa na payagan na konti na nga lang kinikita nyo, iniiwan nyo pa yung mahal nyo sa buhay? Don't ever believe na ang opportunity lang nasa abroad. Wake up! Bakit namin nagawa? Pare-pareho tayong presidenteng dinaanan. Ako nga, taga-probinsya pa ako. Ang lugar namin, isa pa po sa daanan mismo ng bagyo. Bakit ko nagawa? Now guys, siguro itong magiging last word ko sa inyo. Ang hindi ko po makalimutan, nung time na bumawi ako sa father ko. Wala na po akong mom, pero binigay ko lahat sa father ko. One time nanonood siya ng Wawawi kasi paborito niya ang Wawawi dati. Sabi ng father ko, ganda naman ng jacket ni Willie. Kinabukasan, bumili ako ng jacket, binigay ko sa kanya. Sumunod na naman ako sa likod niya, ang ganda naman ng relo ni Willie. Sabi ko, ang galing naman tumiming ni Papa kung kailan nasa likod ako, saka meron hinihingi. Eh, bumili ako ng Tecno Marine, binigyan ko siya. Sumunod naman, para ang ganda pumunta sa studio. Kasi nasa Bicol siya, ganda daw pumunta ng studio, gusto daw niyang manood ng live. Di pinadala ko sa Manila, back and forth, sagot ko pamasay, pati yung ate ko, sinamahan siya at nakapunta siya ng Wawawi. Hanggang isang beses, bigla kong naalala, sabi ko, hindi kasi ako close masyado sa family ko, mas more on makabarkada ako. Sabi ko, I think at least first time namin mag-bonding, nilibre ko sila lahat, pumunta kami ng Hong Kong. Pagpunta namin ng Hong Kong, hindi ko makalimutan yung mukha ng father ko kasi nakita ko mukha ng isang bata. Alam mo kung gaano ka-excited? 1 month before pa lang nagtatanong na anong dadalhin niyang gamit. Imagine mo yun! Ang pinaka hindi ko makalimutan nung nasa hotel na kami sa Hong Kong. Alas 9 ng umaga, aalis, papuntang Disneyland. Alas 3 ng umaga, gising na. Ang tagal-tagal daw. Sabi ko, Papa, matulog ka na. Ako kasi ganang gimmick. Pag uwi ko, gising na siya. Sabi ko, Papa, matulog ka muna. Gigisingin na lang kita. Pumunta kami ng Disneyland. Sinakay ko yung father ko. First ride, Space Mountain. Ano ang Space Mountain? Yun po ang pinaka-wild na ride ng Disneyland. Sabi ng dalawang ate, at ako bunso, sabi, huwag mong isasama dyan si Papa Matan. My father's already 70 years old. Huwag mong isasama, matanda na yan. Sagot ko, age is just a number. I don't believe na may matanda at bata. Do you think, sinong nasunod? Yung ate ko o ako? Ako yung may pera. Ako nang libre sa kanila. Hindi ko ibibigay allowance sila pag hindi nila ako sinunod. Sakay kami. Pagbaba, tuwang-tuwa yung father ko. Sabi niya, woo! Walang-wala. Eh, since yun ang pinaka-wild, di wala ng challenge. Di, okay na. Last day. Habang nasa hapag
kainan kami, habang nagbe-breakfast kaming buong pamilya, biglang nagsabi yung father ko, buong buhay ko, hindi ko man lang naisip na makakapunta ako ng Hong Kong. Sabay ngumiti, yung pagkasarap-sarap ng ngiti, nang hindi mo mabibili ng pera, pero kailangan mo ng pera para makita mo yung ngiting yon. Now the question is, maybe pwedeng sabihin sa akin, I'm okay. Yes, you're okay. But the question is, okay ba talaga yung mga mahal mo sa buhay sa ginagawa mo ngayon? What more kung hindi ka okay? Papalagpasin mo pa ba yung ganitong klaseng opportunity na nangyari sa amin way back 7 years ago? Ngayon, ikaw naman ang nakakaranas na magiging pioneer mismo dito sa UAE. Sabi ko nga lagi, if your life will be a movie, are you going to watch it from the start until the end kung ito magiging ending ngayon? If the answer is no, rewrite your script. Di ba ang sarap? Just imagine me. Last month, halos galing kami United States. After US, nag-Singapore. Ngayon, nasa Dubai. Susunod naman, pupuntang Thailand. Just imagine that kind of life. Ano ba naman konting sakripisyo? Konting dagdag ng eye bag, gawin nyo ng shoulder bag. Konting dagdag na puyat, dagdag na hirap, lubos-lubosin na. At least 1 year from now, mahirapan naman ang sobra. Eh kung susunod na taon, uuwi ka na ng Pilipinas at meeting-meeting ka na babalik dito. Guys, you can do it. Just believe in yourself. It's very clear. Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Do it, guys. Kami na po mismo, sabi nga, kung pwede namin maipalit sa inyo lahat ng nararamdaman namin. Teka lang, pag umiyak ako, hindi na makapagsalita. Tissue! Nangyari sa akin. Ay. Hindi ko alam ba't po ako naiiyak. Siguro, walang si Banda. Siguro kaya ako naiiyak. Nakita ko sila tayo isa. I don't believe that there's such thing as race. I don't believe that there's such thing as religion. For me, lahat tayo tao. Lahat tayo mababait. Kahit sinong tao, pag may na-aksidente sa harapan mo, walang ibang kang gagawin kundi tutulog ka. And gusto kong ulit-ulitin. Gusto ko kung ulit-ulitin, you don't deserve this kind of life. Iiwanan yung pamilya niyo para sa ganito. Kumbaga, ayaw nyo, andito kami. We're always going to remind you, kaya nyo magawa. First time ko umiyak ng ganyan. Hindi guys, alam nyo bakit siguro masyado lang kami exposed sa bawat iba't ibang Pilipino sa iba't ibang bansa na kung makapagkwento minsan, yung mga pinupuntahan namin, sila mismo ang tatagal na sa country yun, hindi nila mapuntahan. Just imagine kami, nung isang araw nasa Burj Al Arab kami, naglalakad-lakad, maya-maya, bigla kang bumili ng Rolex. Imagine mo yun.
hahayaan ang hindi kayo uuwi sa sarili nyong bansa, sa sarili nating bansa, na hindi ka na bumalik ka man dito, malamang mamamasyal ka na lang talaga. At diba ang sarap kung babalik ka dito at titingnan mo yung kwarto kung paano kayo nagsisiksikan, kung paano ka nagtitipid sa pagkain, paano naglalakas loob ka na. Diba ang sarap ng ganon? No guys, siguro, so kung alam nyo lang po gaano kami kawiling tumulong, kaya siguro pinaka last message ko na, if this will be your last day, are you sure na nandito pa kayo? Kung mawawala ka na bukas, ano kaya gagawin mo ngayon? Maalala mo, hindi naman pala importante lahat ng material. So lang naman gagawin nyo lagi, pupunta kayo sa mahal nyo. Malamang maghapon kayo magkakasama, mag-uusap, magkukwentuhan.